Hello, welcome back sa ating YouTube channel. So kanina guys, gumawa ako ng video about sa Hungary. Yun po yung housekeeping natin na job hiring pa Hungary. Ito naman ngayon, same day ko lang to ginawa guys. Para naman to sa Czech Republic, para hindi naman malito yung mga aplikante natin. Kasi masyadong nakakalito rin talaga kung hindi mo talaga intindihin ng mabuti. Kasi iba yung processing niya, iba yung requirements. Basta magkaiba sila. Dito sa, dito sa Czech Republic, ang kailangan namin dito, hanggang 55 years old. So, ang hindi lang pwede maka-apply dito, yung Taiwan, Japan, tsaka Lebanon. Kasi hindi po sila nagbibigay ng working visa dyan sa country ng Japan, country ng Taiwan, at tsaka country ng Lebanon. So, hindi po sila nagbibigay ng working visa. Kaya hindi kami tumatanggap ng applicant galing sa mga bansa na mga binanggit ko. The rest na bansa na hindi ko binanggit, pwede kayo mag-apply dito as long as nakastay na kayo ng 2 years dyan sa country kung saan kayo ngayon. Uulitin ko guys, wala po ditong galing sa Pilipinas. Lahat po yung mga job hiring namin dito ay cross country. So, yung mga qualified applicants namin dito, babae, lalaki, pwede. Then, ang salary na offer nila guys ay 1,200 euro. So, net na yun, net. Pero, wala pong free accommodation yung Czech Republic. Wala pong free accommodation. Ang free lang sa Czech Republic ay free transportation. So, babae, lalaki, pwede. Then, ang process nito guys, 6 to 8 months or more. Depende. Kasi, registration po yung pagkuha ng visa, visa appearance na slot. Registration po. Mayroon silang schedule na doon lang tayo mag-request kung kailan tayo makakuha ng schedule ng visa appearance. Hindi po tayo ang masusunod na kahit anong araw pwede tayong mag-request kung kailan ka kukuha ng visa slot. Hindi po pwede. Meron po silang schedule. Meron dito every 3 months. Meron naman dito every month. Depende sa country. Depende sa country. So, mag-search na lang din kayo kung every 3 months ba o every month ba. Kasi depende sa country guys. Then, sa bandang Brunei, Bahrain, Oman, Riyadh, Saudi. Ang visa appearance nyo, dyan kayo magbibisa appearance sa Saudi. Sa Riyadh. Sa Riyadh. May mga BFS dyan, pwede kayong magpasa ng BFS sa every country kung mayroong mga BFS or mga consulate. Pero yung visa appearance niya, sa Riyadh kayo magbibisa appearance. Kailangan nyo talagang pumunta ng visa appearance. Huwag kayong magsabi hindi kayo pwedeng lumabas. Kung hindi kayo pwedeng lumabas, huwag na pong mag-apply. At kailangan guys, naka 2 years ka mahigit dyan sa country kung saan ka ngayon. Halimbawa, maka 2 years and 1 month ka, qualified ka na mag-apply. Pero kung 2 years ka lang, eksaktong 2 years, hindi rin pwede kasi ibig sabihin, expired na rin yung permit mo. Kasi di ba yung iba, 1 year lang. So dapat, i-extend mo pa yung 2 years mo ng ilang months para ka maka-qualified, makapag-apply para sa Czech Republic. So, ganun yun. Kaya, merong mga nagpa-process sa amin na mas mabilis, meron ding mabagal. Depende rin sa country. Ganon. Yung processing fee naman niya, guys, tawag kayo kung kayo po ay interesado. Kasi, doon natin i-discuss kung magkano. Ilalagay ko rin dito sa aking video ang aking number. +36 70
619-2932. Ano pa ba? Ang mga requirements para sa Czech Republic, ito, medyo marami kayong kailangan dito, guys. Hindi po kailangan ng bank certificate ang Czech Republic. Ang kailangan lang dito, kumuha ka ng NBI clearance with apostille sa Pilipinas. Kumuha ka rin ng police clearance kung saang country ka ngayon. Ipa-apostille mo yun. Ang NBI sa Pilipinas, ang police clearance sa country kung saan ka ngayon. Then, ipa-apostille yun. Pero, hintayin nyo muna kung kailan ako mag-advise na kukuha na kayo ng mga NBI at saka police clearance. Hintayin nyo guys kasi meron niyang expiration at magdidepende yan sa schedule ng embassy. Kasi yung una ko pa dito, yung bago pa lang ako naging agent dito, kumuha agad sila. At saka may aplikante talagang meron ng NBI. Kaso lang naabutan po sila ng expiration. So masayang yung gastos kasi kailangan nyo pang magpa-agent. Kailangan nyo pang magpa-apostil. Ngayon, kailangan pa yan ipa-translate. So ang ginawa namin ngayon guys, kami na ang mag-decide kung kailan kayo kukuha ng NBI at saka police clearance. Kasi may mga bansa din na hindi ka pwedeng basta-basta kumuha ng police clearance. Kailangan mong hintayin yung documents na galing sa amin. Like Singapore, Hong Kong. Kailangan mong hintayin yung documents namin. Pero kung ikaw po ay nasa Hungary, pwede kang kumuha ng police clearance. Pero advice pa rin namin na hintayin nyo yung advice namin. Kasi baka ma-expire lang eh. Dahil ang embassy kasi guys, 3 months lang yung validity ng apostille ang tinatanggap. Hindi po 6 months. 3 months lang po. Mahigpit po yung embassy ng Czech Republic. So, yun. Then, pagkatapos nyong magpa-translate, siyempre may schedule na kayo at mag-appearance na kayo. Pagkatapos noon, mag-appearance na. Before sa releasing ng visa ninyo, kailangan nyo mag-wait ng 2 to 3 months para ma-release ang visa. Kung maswerte ka, mapaaga yung visa mo, pero mostly 2 to 3 months. Then, before i-release ang visa, kailangan mong kumuha ng health insurance, pero wag kang mag-alala kung problema mo kung saan kukuha. Kasi meron din kaming link na ibibigay sa'yo, yung website na yon, pwede kang bumili doon ng good for 1 month. So, ang price niya, nasa 3,000 lang yata yun sa peso. Then, sa Czech Republic din, kayo po yung magbayad ng visa fee. Kayo din po ang magbayad ng travel insurance at saka plane ticket. Sagot nyo po yun. Ang binayaran nyo lang sa amin is processing fee. Para po yun sa ibang mga babayarin dito pag-process ng papel ninyo like sa working permit, sa kontrata at sa iba pang pwedeng binabayaran dito kasi may mga bayad yung mga attorney dito. So, yun. Ang visa fee depende sa country. Kung nandito ka sa Hungary, ang visa appearance mo sa Germany. Ang bayad ng visa fee sa Dresden, Germany ay 200 euro. Sa Hong Kong naman, ang bayad nila sa visa fee ay 1,009 Hong Kong dollar. Sa Taiwan naman, nasa 3,000 Taiwan dollar. Yun po yung mga visa fee. Pero ang Taiwan dito sa Czech Republic, hindi siya pwede. Kaya X ang Taiwan dito. So, sinabi ko lang yung visa fee. Pero hindi pwede yung Taiwan applicant dito. Although may mga agency na pwede, pero hindi kami natanggap guys. Kasi pahirapan sa mga bansang yun. So, yun lang. Uulitin ko guys, ang Czech Republic, meron kaming warehouse worker, factory worker, meron din kaming warehouse na sa mga food warehouse, meron din kami. Factory man, ang sa factory kay automotive factory. Ang pwede lang din dito mag-apply yung may mga legal na papel. Hindi kami tumatanggap na mga seasonal na
permit. Dapat yung long-term na permit ang tinatanggap namin. Yung may mga working visa, working permit na legal. Basta dapat naka 2 years mahigit ka sa country kung saan ka ngayon. Ang plane ticket guys, depende rin yan sa country kung nasaan ka ngayon. Kaya matuto po tayong mag-search, pwede naman tayong mag-google, wag na po tayong mag-comment na, ma'am, magkano po yung plane ticket? Ma'am, magkano po yung visa fee? Kasi iba-ibang country, iba-iba yung rate ng visa fee at saka plane ticket. Ang salary, ulitin ko, 1,200 euro. Kaltas na po dito yung sa accommodation. Kinaltas na po nila yung accommodation. Pagdating nyo ng Czech Republic, nakaready na po yung bahay ninyo. So, sa company, si company ang magdideduct ng bayad sa bahay ninyo. Meron pang couple, isang room, dalawa lang kayo, kung kayo po ay couple. Pag hindi naman kayo merong 3 na room. Kung gusto naman dalawahan na room, pwede yung bayaran, yung pang dalawang presyo din. So, ganun. Ano pa ba? Nasabi ko na yata lahat. Pag meron kayong mga tanong guys, i-comment nyo lang din. Basta wag yung how to apply. Kasi, sinasabi ko na sa inyo, tawagan nyo ako kung gusto nyo mag-apply. Kung may pera na kayo, tawagan nyo ako. Kasi dito guys, may processing fee talaga siya. Kung gusto mong malaman kung magkano yung processing fee, tawagan mo ako dito. Ganon. So, nasabi ko na yata lahat guys. So, pakishare na lang ng ating video guys para naman maraming makakita nito. And, congrats pala sa lahat ng mga natapos na sa visa appearance sa Czech Republic. Alam ko, palabas na yung mga visa ninyo. Hopefully, next week or this week. Ano na ba ngayon? Thursday. Wala. Ang bukas, Friday. Sana next week meron na. Kasi next week ano na sila 3 months na sila Yung iba, maswerte, nakuha ka agad yung visa. Yung iba naman, wala pa. Hopefully, maging okay. So, yun lang. Thank you sa lahat guys. And, pakishare na lang ng ating video para maraming makapanood nito. And, babae lalaki pala yung kailangan natin dito sa Czech Republic guys. 55 years old. Wala pong problema kung mataba ka. Walang problema kung may tattoo ka. Walang problema kung may eyesight ka. Wala na itong medical. Ang medical lang dito guys pagdating nyo. Wala na rin, no need experience kasi may training pagdating dito. Ang trabaho naman sa warehouse guys, packing-packing lang Ganun lang. Mag-sorting kayo, mag-packing, mag-arrange, mag-prepare sa mga order. Ganun lang mga job responsibility ninyo. So, yun lang guys, no? And sa susunod nating vlog, baka isa-isahin natin yung mga isa-isang video, isang tanong, isang video, ganun siguro para malinaw. Kagaya ng magkano ba yung processing fee, magkano ba yung visa fee. So, isiparit natin yan ng mga video guys para malinaw, no? Kasi dito na ako magpo-focus gagawa ng video para sa mga job hiring. Uulitin ko guys, hindi po pwede dito yung mga aplikante galing sa Pilipinas. Cross-country lang po ito at meron itong placement fee. Meron pong processing fee. Yung visa fee at saka plane ticket, sagot po ng applicant, hindi po sa amin. Yung binabayaran nyo po sa amin dito ay para lang sa processing fee. Yun lang guys. And thank you sa lahat ng mga applicant. Thank you din sa mga matsatsagang naghintay ng aking reply. Sa mga aplikante ko para mabilis ko kayong ma-replyan or masagot yung mga tanong nyo. Much better kung tawag kayo guys. Kasi ako pag wala lang akong ibang kausap, pwede ko kayong masagot. Pero pag may ka-meeting ako guys, hindi ko kayo pwedeng sagutin. Kasi hindi ko pwedeng putulin yun pag nag-meeting kami guys.
So, yun lang, no? And thank you for watching everyone. Mahaba-haba na tong video natin.